Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 901. Napakagaling talagang pagkakataon ni Leon na nakatakas sa mga kamay ng hari ng Hilaga, pati na rin sa mga pamilyang Young at Field. Oo nga, at nakakalungkot isipin. Habang pinapanood ng iba ang paglayo ni Leon, lahat sila ay labis na nadismaya. Sina Cynthia at Iris ang itinuturing na pinakamagagandang babae sa buong lungsod, ngunit ang isa ay nagpakamatay dahil kay Leon habang ang isa naman ay labis na nasaktan ng puso dahil sa kanya. Dahil dito, karamihan sa mga lalaki ay may hinanakit kay Leon, at labis na nagnanais na makita itong mapahamak. Ngunit dahil nabigo na sina Harold at ang mga pamilyang Field na patayin si Leon, alam nilang wala silang kakayahang labanan ito, kaya wala na silang nagawa kundi panuurin na lamang itong umalis. Tumigil na kayo. Nang makaalis si Leon, tumigil na rin sina Harold at ang mga pamilyang Field. Ang tanging layunin nila ay alisin si Leon at dahil wala na ito sa paningin nila, wala na silang dahilan upang magpatuloy pa sa pakikipaglaban. George Collins, hinding-hindi ko ito makakalimutan sa iyo. Ikaw na makasarili, babayaran mo ito sa akin. Nang inagsagalit si Walter, itinuturing ng pamilyang Field si Leon bilang kanilang kaaway at nasira lamang sana ang pagkakataon nilang alisin ito dahil kay George, kaya labis na nagalit si Walter. Hindi ako takot sa iyo, Walter. Subukan mo lang ako kung kaya mo. Kaya ng mga Collins ang anumang ibato mo sa amin. Nang hamon si George at hindi man lang natakot. Sige, makikita natin kung sino ang mananaig. Tara na. Nagdilim ang mukha ni Walter bago tumalikod at umalis kasama ang pamilyang Field. Kabaligtaran ng matinding galit ni Walter, tila mas kalmado naman si Harold. Kahit nasira ang kanyang plano, alam niyang hindi habang buhay na mapoprotektahan ng mga Collins si Leon. Wala na ring suporta si Leon mula sa pamilyang Shear, kaya alam niyang marami pang pagkakataon upang alisin ang isang ulilang walang kakampi kaya hindi niya kailangang magmadali. Vincent, maghaharap muli tayo sa laban sa hinaharap. Sumingit na sabi ni Harold bago umalis kasama ang pamilyang Young. Dito nagtapos ang labanan sa pagitan ng mga pamilya. Sa kabilang banda, sa bakuran ng isang mansyon sa Dragon Bay Villas. Nakaupo sa kanyang silyang de gulong si Gilbert habang pilit na nagmumuni-muni. Dapat sana ay araw ng pagpapakasal nina Cynthia at Leon ngayon, ngunit hindi na siya nag-abalang pumunta doon. Hindi siya malayang makakilos dahil sa kanyang silyang de gulong, at matapos ang mga nangyari sa kanya, ayaw na niyang magpakita sa publiko upang pagtawanan lamang siya ng iba. Dahil hindi siya nakapunta sa pagtitipon, wala siyang alam sa mga totoong nangyari doon. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag ng paa at nakita niyang tumatakbo papasok si Leon habang buhat-buhat si Iris, na sinusundan ng iba pa. Leon Wolf, anong ginagawa mo rito? Nanlaki ang mga mata ni Gilbert sa hindi makapaniwala. Ayon sa kanyang narinig, dapat ay nasa gitna ng kanilang pagpapakasal sina Leon at Cynthia sa oras na ito. Ang pinakamahalaga ay tinanggihan na ni Leon na magkabalikan sila ni Iris at mas pinipili ni Gilbert na si Anson ang maging manugang niya sa hinaharap, kaya hindi man lang siya nasisiyahan na makita si Leon. Tio Gilbert, nasugatan si Iris at narito ako para gamutin siya. Nauutol na sabi ni Leon dahil hindi niya makita ang tingin ni Gilbert. Si Gilbert naman ang ama ni Iris at dahil nagpakamatay si Iris dahil sa kanya, hindi alam ni Leon kung paano niya haharapin si Gilbert. Ano? Nagulat si Gilbert at tumutok sa kay Iris na nakahiga sa bisig ni Leon at agad na napansin ang mantsa ng dugo sa harap ng kanyang dibdib. Inalis na ni Leon ang punyal na tumusok sa kanyang dibdib, ngunit nanatili pa rin ang mantsa ng dugo. Luisa, ano ang nangyari? Ano ang nangyari kay Iris? Nawala ng kulay ang mukha ni Gilbert at nanginginig ang kanyang boses. Tio, sinubukan ni Iris na magkabalikan sila ni Leon at nang tanggihan siya, napagpasyahan niyang magpakamatay. Umiiyak na sabi ni Luisa, magpakamatay, parang binuhusan ng malamig na tubig si Gilbert. Akala niya ay nasugatan lamang ang kanyang anak at hindi niya inakala na patay na ito. Leon Wolf, hayop ka. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na patayin si Iris? Papatayin kita.
Nagalit si Gilbert at tumakbo patungo kay Leon habang nakatingin sa kanya na may pulang-pula na mga mata. Nagulat si Leon at umiwas sa atake habang hawak si Iris. Tio Gilbert, kumalma ka. Nakakuha na ako ng huling bahagi ng kanyang lakas ng buhay at hindi pa siya ganap na patay. Ibabalik ko siya. Mabilis na pinaliwanag ni Leon. Kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Paano mo ibabalik siya? Papatayin kita at maghihiganti ako para kay Iris. Sumigaw si Gilbert habang patuloy na umaatake kay Leon. Tio, tumigil ka. Kung sinasabi ni Leon na makakabalik siya kay Iris, baka totoo. Hindi na natin pwedeng patagalin pa ito. Bakit hindi mo hayaan siyang subukan? Kung maghihintay pa tayo, baka talagang mamatay na si Iris. Sumigaw si Luisa. Nagising si Gilbert at bumabalik ang kanyang katatagan. Alam niyang tama si Luisa, anuman man ang kakayahan ni Leon na buhayin muli si Iris, dapat niyang hayaan itong subukan. Binabalaan kita Leon Wolf, mas mabuting totoo ang sinasabi mo. Kung mabigo kang buhayin si Iris, kukunin ko ang iyong ulo. Huwag kang mag-alala, tiyak kong ibabalik siya, sabi ni Leon nang may determinasyon bago binuhat si Iris papunta sa silid sa ibaba at inihiga sa kama. Sumunod nang malapit sina Luisa, Ariel at Gilbert. Luisa, gagamutin ko na siya ngayon at hindi ako pwedeng guluhin. Dapat kayong lahat na lumabas muna. Sabi ni Leon. Napakagrabe ng pinsala ni Iris at kailangan niya ng tahimik na kapaligiran para magpatuloy sa paggamot. Hindi ako aalis. Mananatili ako rito at magbabantay. Mananatili rin ako. Napakagatlabi si Luisa. Pareho silang labis na nag-aalala kay Iris kaya hindi nila ito kayang iwanan. Sige, tandaan ninyo, pwede kayong manatili ngunit kailangan ninyong lumayo ng husto at huwag ninyo akong gambalain. Alanganin na sabi ni Leon. Nauunawaan niya ang kanilang nararamdaman kaya hindi na niya pinilit pang paalisan sila sa silid. Tumango si Luisa. Siyempre, hindi ka namin guguluhin. Umatras sina Luisa, Gilbert at Ariel upang bigyan ng espasyo si Leon. Nang handa na ang lahat, ibinaling ni Leon ang kanyang atensyon kay Iris at idiniin ang kanyang mga daliri sa mga puntong kailangan nito. Ang kanyang espiritual na lakas ay damaloy mula sa kanyang mga daliri papasok sa katawan ni Iris, at unti-unting inaayos ang nasirang daloy ng panloob na enerhiya at mga kalamnan nito. Ang pangakong binitiwan niya noong kasal ay nagbigay pag-asa kay Iris at sa patuloy na pagsisikap ni Leon, ang huling hibla ng buhay sa loob ng katawan ni Iris ay nagsimulang tumugon sa kanyang paggamot. Iris, naririnig mo ba ako? Kumapit ka ng mahigpit. Huwag kang susuko. Ibabalik kita. Labis na natuwa si Leon nang tumugon si Iris at agad niyang pinalakas ang pagpapadaloy ng kanyang espiritual na lakas upang gamutin ang sugat nito. Ngunit napakagrabe ng pinsala ni Iris at kulang pa ang antas ng kanyang lakas, kaya unti-unti na siyang nauubusan ng enerhiya. Ngayon na o hinding-hindi na. Nang inig ang kanyang pangabago, kumuha ng Dragon Peel at Spirit Nurturing Peel at nilunok ang mga ito. Ang Dragon Peel ay pansamantalang magpapataas ng kanyang lakas habang ang Spirit Nurturing Peel naman ay magpapalit sa nawalang espiritual na enerhiya. Unti-unting naging matatag ang kanyang kalagayan ngunit makalipas ang kalahating oras ay namutla siya at nabasa ng pawis ang buong katawan dahil naubos na ang kanyang lakas. Gayunpaman ay wala pa ring senyales ng paggising si Iris, kaya kinailangan niyang tiisin ang lahat. Sa huli ay hindi na kayang punan ng Dragon Peel at Spirit Nurturing Peel ang patuloy na pagkaubos ng kanyang lakas. Biglang nagkaroon ng harang sa daloy ng kanyang panloob na enerhiya at tumalab ng masama ang epekto ng mga gamot, kaya nagsuka siya ng dugo at bumagsak sa sahig. Leon, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nagulat sina Luisa at Ariel at agad na lumapit upang tulungan siyang tumayo. Ayos lang ako, masyado akong nanghina at naubusan na ng lakas. Mapait na sabi niya, ngunit agad siyang sinagot ni Gilbert. Hayop ka Leon, nangako kang ibabalik si Iris. Lahat ba iyon ay kasinungalingan lang? Papatayin kita at maghihiganti ako para kay Iris. Sumigaw si Gilbert. Inakala niyang hindi maililigtas ni Leon si Iris kaya mabilis siyang sumugod at sumuntok dito. Tio Gilbert, hindi ganoon ang ibig sabihin nito. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Nagulat si Leon at sinubukang umiwas ngunit naubos na ang kanyang espiritual na lakas at wala na siyang kakayahang lumaban.
Tio, huwag po. Namutla si Luisa at walang pag-aalinlangang tumayo sa harap ni Leon upang harangin ang atake ni Gilbert. Ayaw niyang masaktan si Luisa kaya biglang huminto si Gilbert at sumigaw. Luisa, umalis ka dyan. Papatayin ko siya ngayon. Kumalma ka, Tio. Imposibleng buhayin muli ang patay. Ginawa na naman ni Leon ang lahat ng kanyang makakaya. Namula ang mga mata ni Luisa. Nakita niyang bumagsak at nagsuka ng dugo si Leon dahil sa pagsisikap na buhayin si Iris, at dahil hindi siya naniniwalang maibabalik ang patay, wala na talaga siyang inaasahan mula pa sa simula. Dahil nabigo si Leon, alam na niyang kailangan na lamang niyang tumanggap. Luisa, Tio Gilbert, huwag pa kayong malungkot. Pakinggan muna ninyo ang sasabihin ko. Hindi ko man siya nagising, tumutugon naman siya sa gamot at nagsisimula na ulit siyang huminga. Mabilis na paliwanag ni Leon. Ano, talaga ba? Nagulat silang tatlo at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Ariel ang unang nakabawi at agad na inilagay ang daliri sa ilong ni Iris upang damhin ang mahinang hangin na lumalabas dito. Tio Gilbert, Luisa, totoo ang sinasabi niya. Humihinga na si Iris. Namula sa tuwa si Ariel. Talaga ba, hayaan niyo akong subukan. Natigilan si Luisa at sinuri rin ang paghinga at tibok ng puso ni Iris. Kahit mahina ang tibok ng puso at paghinga nito, napatunayan niyang buhay pa rin si Iris. Diyos ko, Tio, talagang nabuhay muli si Iris dahil kay Leon. Nagtagumpay siya. Labis na natuwa si Luisa at hinawakan ang braso ni Leon. Napakagandang balita. Isang himala ito. Napaluhan na rin si Gilbert nang mapagtantong humihinga na si Iris. Nakangiting sabi ni Leon, Tio Gilbert, hindi naman ako nagsinungaling ano. Sa wakas ay nabuhay muli si Iris sa tulong ng kanyang pagsisikap at mas magiging madali na ang mga susunod na gagawin. Mali ang akala ko sa iyo. Nahihiyang sabi ni Gilbert habang nagpapasalamat na nakinig siya kay Luisa. Tio Gilbert, hindi pa nagigising si Iris dahil kulang pa ako sa lakas upang gisingin siya. Kailangan ko siyang dalhin. Kabanata 905. Kahit nabuhay muli si Iris, nasa kritikal na kalagayan pa rin ito at maaaring mamatay anumang oras. Kailangan ni Leon na dalhin siya sa lugar na puno ng espiritual na lakas upang magising siya sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, perpekto ang tuktok ng bundok sa likuran. Dito nagsimula ang pagsasanay ni Leon at hindi lamang ito puno ng espiritual na lakas. Nagtanim pa siya ng mga batong hiyas upang bumuo ng bilog ng pagsasama-sama ng lakas. Sa tulong nito, tiyak niyang mailigtas niya si Iris. Sige, susunod kami saan man mo dalhin si Iris. Umiling si Leon. Hindi kayo pwedeng sumama doon. Ako na lang ang magdadala sa kanya. Nakaupo sa silyang degulong si Gilbert at masyadong mahina naman sina Luisa at Ariel upang umakyat kaya mas madali kung siya na lamang mag-isa ang magdadala kay Iris. Sige, alam nilang hindi sila makakatulong ng malaki kaya tumigil na rin sila. Nang bumalik na ang lakas ni Leon, binuhat niya si Iris palabas ng mansyon at nagmadaling pumunta sa bundok. Sa kabilang banda, sa tuktok ng bundok. Matagal na ring hindi nakapunta rito si Leon ngunit saganang-sagana pa rin ito sa espiritual na lakas gaya ng huling alaala niya. Lumapit siya sa bilog ng pagsasama-sama ng lakas at inihiga si Iris sa malambot na damuhan, bago umupo sa tabi nito at pinaga niya ang nasabing bilog. Ang espiritual na lakas sa bundok ay nagsama-sama at umikot sa kanilang paligid bago pumasok sa katawan ni Leon. Bumilis ang paggaling ni Leon at muli siyang napuno ng espiritual na lakas. Ipinagpatuloy niya ang pagdiin sa mga tiyak na bahagi ng katawan ni Iris sa 6 na tadhana. Nariyan pa rin ang epekto ng Dragon Pill at Spirit Nurturing Pill, at sa tulong ng bilog ng pagsasama-sama ng lakas, hindi na siya kailangang mag-alala sa pagkaubos ng lakas, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya sa paggamot kay Iris. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Iris na kanina ay namumutla na, uminit na rin ang kanyang mga kamay at paa, at naging matatag na ang kanyang tibok ng puso. Unti-unti, lumakas ang lakas sa loob ni Iris hanggang sa wakas ay may nangyaring himala. Nagsuka siya ng madilim na dugo at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Sa wakas nagising ka na rin, Iris. Labis na natuwa si Leon habang maingat na tinutulungan siyang umupo. Nasaan ako? Patay na ba ako at nasa langit na?
Pero bakit nandito ka rin, Leon? Mahinang tanong niya. Tumingin si Iris sa asul na langit at makulay na kagubatang nakapaligid sa kanya. Napakaganda ng tanawin kaya akala niya ay patay na siya, ngunit naguluhan siya nang makita si Leon sa kanyang tabi. Hindi ka patay. Nasa tuktok tayo ng bundok. Hindi ito ang langit, masayang sabi ni Leon. Hindi ako patay. Paano naging posible iyon? Hindi makapaniwalang bulong ni Iris ngunit mabilis din siyang nakabawi. Leon, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Oo, sinabi ko sa iyo na ibabalik kita at nagawa ko nga. Niyakap ni Leon ng mahigpit si Iris habang tumutulo ang luha ng tuwa sa kanyang mga mata. Ilang beses na niyang ipinangakong ililigtas si Iris, ngunit wala talaga siyang kumpiyansa dahil sa sobrang lala ng kalagayan nito. Ngunit naging maawe ng tadhana at isang himala ang nangyari na hindi niya inaasahan. Naiintindihan ko. Pero paano naman si Cynthia Shear? Akala ko ba ikakasal ka na sa kanya? Naalala ni Iris ang mga nangyari bago siya nagtangka ng buhay. Kinansela ko na ang kasunduan. Bumigat ang loob ni Leon nang maalala ang malungkot ngunit puno pa rin ng pag-asang tingin ni Cynthia noong umalis ito, at humina ang kanyang tuwa sa muling pagkabuhay ni Iris dahil sa alaala. Ano? Nagulat si Iris ngunit mabilis ding naalala ang lahat ng pangyayari. Naalala niyang nangako si Leon na magkabalikan sila kung siya ay magigising, at iyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asang mabuhay. Leon, sinabi mo bang magkabalikan tayo kapag nagising ako? Totoo ba iyon? Nakatitig lang si Iris kay Leon habang namumula ang kanyang maputlang mukha. Oo, bumantong hininga siya dahil hindi niya may kakaila ang kanyang pangako. Ang ginawa ni Iris ay muling nagpabuhay sa kanyang nararamdaman dito, at ito pa rin ang babaeng pinakamamahal niya at pinatawad na niya ito sa mga nagawa nito noon. Gayunpaman, kapag naiisip niyang nasaktan niya si Cynthia, nakakaramdam pa rin siya ng pait. Napakaganda naman. Sa sobrang tuwa ni Iris ay nasamid siya at nagsimulang umubo. Iris, ayos ka lang ba? Nagulat si Leon at agad na inilabas ang kanyang espiritual na lakas sa palad at dahan daw ang hinaplos ang likod nito. Ayos lang ako. Sobra lang talaga akong natutuwa. Sumandal si Iris sa bisig ni Leon at ngumiti ng matamis. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, labis siyang nagalak na sa wakas ay nagkatagpo muli ang kanilang mga puso. Nagpapatatag pa lang ang iyong kalagayan kaya kailangan mong pigilan ang iyong damdamin. Paalala ni Leon. Oo, alam ko naman. Napansin ni Iris ang lungkot sa mukha nito at nagtanong. Leon, iniisip mo ba si Cynthia? Oo. Nagkamali ako sa kanya. Bumantong hininga siya na may halong pagsisisi. Ako rin naman. Inagaw ko ang kanyang mapapangasawa. Alanganin na sabi ni Iris. Sinira niya ang kasalan at inagaw si Leon sa harap ng maraming tao. Hindi lamang iyon nakasakit kay Cynthia. Mabuti ang kanyang puso at labis siyang nagsisisi na nasaktan niya si Cynthia. Ngunit likas na makasarili ang pag-ibig at kahit may pagsisisi sa kanyang puso, hinding-hindi niya hahayaang bumalik si Leon kay Cynthia. Hayaan mo na iyon. Iris, mahina ka pa ngayon at kailangan mong magpahinga. Bumaba na tayo. Winala ni Leon ang kanyang iniisip tungkol kay Cynthia. Sige, pilit na tumayo si Iris sa tulong ni Leon. Ako na ang magbubuhat sa iyo. Yumuko si Leon at binuhat si Iris bago nagsimulang bumaba ng bundok. Namula ng hiya si Iris at masayang isinandal ang mukha sa leeg ni Leon. Sa kabilang banda sa loob ng mansyon, naghihintay sina Gilbert, Luisa at Ariel sa bakuran sa pagbabalik ni Leon. Mabilis lumipas ang oras at lumampas na ng mahigit isang oras, ngunit wala pa ring bakas ng pagdating ni Leon kaya labis silang nag-aalala. Anong nangyayari? Sobrang tagal na. Bakit hindi pa sila bumabalik? Baka may nangyaring masama sa kanila. Naiinis na bulong ni Gilbert. Sa tingin ko ay wala naman. Kung nagawa ni Leon na buhayin si Iris, sigurado akong magagawa rin niya itong gisingin. May pag-asa namang sabi ni Luisa. Hindi mo alam iyon. Kanina lang sinabi niyang magigising ito, ngunit napahinga lang ito at muntik na siyang mabigo. Hindi siya ganoon ka mapagkakatiwalaan. Sino ang nakakaalam kung maililigtas ba niya talaga si Iris? Lalong nagalit si Gilbert. Nagsisimula palang huminga si Iris at hindi pa ganap na maayos kaya walang kasiguraduhan kung magigising pa ito, at kapag nabigo si Leon, maaaring mamatay na ulit si Iris.
Tiyo, huwag po kayong mag-alala. Sigurado akong magiging maayos din si Iris. Pinakalma siya ni Luisa. Gayunpaman, ang sinabi ni Gilbert ay nagdulot ng pagdududa sa kanya kay Leon. Nakakagalit. Baka tumakas na siya. Nagdilim ang mukha ni Gilbert. Kung hindi talaga kayang buhayin ni Leon si Iris, hindi na ito babalik upang harapin ang kanyang galit at posibleng tumakas na ito. Tiyo, masyado lang kayong nag-iisip. Bakit tatakas si Leon? Sabi ni Luisa. Posible iyon. Hindi ako makakapagpalagay. Hahanapin ko siya ngayon din. Kung maililigtas niya si Iris, iyon ang pinakamabuti. Ngunit kung mabigo siya, papatayin ko siya bago pa siya makatakas. Mabilis na lumabas si Gilbert. Hinahanap niyo po ba ako, Tio Gilbert? Pumasok si Leon habang buhat si Iris at masayang nagtanong. Leon, sa wakas ay nakabalik din kayo. Kumusta si Iris? Nagising na ba siya? Parehong natuwa sina Ariel at Luisa sa pagbabalik ni Leon. Iris, bago pa makasagot si Leon ay sumingit na ng may galit si Gilbert. Alam ko na, alam kong puro salita ka lang, Leon Wolf. Wala kang kakayahang gisingin si Iris. Hayop ka, paano mo nagawang ipahamak siya sa kamatayan? Babayaran mo ito. Sumigaw si Gilbert nang makitang hindi gumagalaw si Iris sa bisig ni Leon. Inakala niyang nabigo si Leon at baka patay na ang kanyang anak. Sa sobrang lungkot, pinagsama-sama niya ang kanyang lakas sa kamao at akmang susugod na kay Leon. Dad, ayos lang po ako. Nahihiyang sabi ni Iris habang nakatingala at namumula ang mga pisngi, hudyat na ibinababa na siya ni Leon. Kahit nagkabalikan na sila ni Leon, nahihiya pa rin siyang maging malapit dito sa harap ng ibang tao, kaya itinago niya ang kanyang mukha. Diyos ko, gising ka na, Iris. Totoo ngang gising ka na. Napakaganda naman nito. Sobrang tuwa nina Luisa at Ariel. Kahit nagtiwala sila kay Leon, tila imposible ang buhayin ang patay at labi silang namangha na nagawa niyang gisingin si Iris. Paano naging posible ito? Nanaginip lang ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Gilbert sa hindi makapaniwala. Mula pa sa simula ay hindi siya gaanong nagtiwala kay Leon at hindi umaasang magagawa nitong buhayin ang patay. Ngunit hindi lang niya nagawang buhayin si Iris, mukha pa itong malusog at normal bukod sa pagiging mapotla nito. Iris, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Nakabawi na sina Luisa at Ariel at sinuri ang buong katawan ni Iris bago tuluyang nakahinga ng maluwag. Ariel, Luisa, kakagaling lang ni Iris kaya kailangan niyang magpahinga. Bakit hindi niyo muna siya iuwi sa kanyang silid? Nakangiting sabi ni Leon. Sige. Hinawakan nina Luisa at Ariel ang magkabilang braso ni Iris at nagtungo na sa loob. Nga pala, narinig ko ang pagbanggit ninyo sa akin sa labas. May kailangan ba kayo? Lumingon si Leon kay Gilbert na may pagtataka. Wala naman. Ang ibig ko lang sabihin ay napakahusay mong manggagamot at iginagalang kita dahil doon. Nahihiyang ngumiti si Gilbert bago sumunod kina Iris papasok. Leon Wolf, alam kong nagtatago ka riyan. Lumabas ka ngayon din. Sa sandaling iyon ay may umalangaw na sigaw ng galit habang pumapasok si Anson kasama ang ilang mandirigma mula sa pamilyang Collins. Anson, bakit ka naririto? Agad na pinaikot ni Gilbert ang kanyang silyang de gulong. Hindi mo ba alam ang nangyari, Tio Gilbert? Pinatay ni Leon si Iris at narito ako upang maghiganti para sa kanya. Galit na sabi ni Anson. Mula pa noong kasalan ay matagal na niyang ninanais na mapatay si Leon. Hindi niya kailanman inakala na tutulungan ng kanyang lolo si Leon na makatakas sa pamilyang Field sa halip na samantalahin ang pagkakataon upang alisin ito. Hindi nang ahas na suwayan ni Anson si George sa harap ng maraming tao, kaya pinili niyang pigilan muna ang kanyang galit. Ngunit pag-uwi niya sa kanila, agad siyang nagtipon ng ilang mandirigma at nagmadaling pumunta rito upang maghiganti kay Leon. Dahil nakita niyang umalis si Leon habang buhat si Iris, hindi na mahirap hulaan na dito sa Dragon Bay Villas ito pupunta. Anson, nagkakamali ka. Si Iris ay, bago pa makapagpaliwanag si Gilbert ay lumingon na si Anson at agad na nakita si Leon na nakatayo sa malayo. Leon Wolf, nandito ka nga talaga. Papatayin kita at maghihiganti ako para kay Iris. Tinitigan ni Anson ng masama si Leon ngunit nag-atubili siya ng maalala na umabot na sa antas ng pinakamataas na dalubhasa si Leon. Parang kaya mo naman iyan. Tuya ni Leon.
Alam niyang may maling pagkakaintindi si Anson, ngunit hindi na siya nag-abalang magpaliwanag pa. Isa si Anson sa mga nagkakagusto kay Iris na nakipag-alitan na rin sa kanya noon, at para kay Leon ay sayang lang ang oras kung makikipag-usap pa siya rito. Huwag kang masyadong mapagmataas, Leon. Tama ka, hindi kita kaya. Kaya naman nagdala ako ng ilang mandirigma na nasa antas ng mas mataas na dalubhasa o mas mataas pa riyan. Gaano ka man kalakas sisiguraduhin kung dito ka na magwawakas. Matapang na sabi ni Anson bago lumingon sa isang lalaking nasa katamtamang edad na nakatayo sa tabi niya. Tio Anthony, sige na at patayin muna si Leon para sa akin. Ang tinutukoy ni Anson ay si Anthony, isa sa pinakamahuhusay na mandirigma sa ikalawang angkan ng mga direktang inapo ng pamilyang Collins na umabot na rin sa antas ng pinakamataas na dalubhasa. Bukod dito, ang iba pang kasamang dinala ni Anson ay pawang nasa antas ng mas mataas na dalubhasa o mas mataas pa. Alam ni Anson na madali itong matatalo si Leon kung tutulungan ito ng iba. Anson, sa tingin ko ay hindi tama ang ginagawa natin. Bulong ni Anthony. Alam niya ang napagkasunduan nina Leon at George, at alam niyang nais makipagkaibigan ni George kay Leon kaya hindi niya makitang tama na atakihin ito. Bakit hindi tama? Huwag kang mag-alala, Tio Anthony. Ako na ang magpapaliwanag kay Lolo. Gawin mo lang at ako ang mananagot sa lahat. Mayabang na sabi ni Anson. Sa sandaling iyon ay may narinig silang tinig mula sa pintuan. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Collins, ngunit maayos na ako ngayon, kaya hindi ko na kailangan na maghiganti ka para sa akin. Malamig na sabi ni Iris. Narinig niya ang ingay pagpasok pa lang sa loob kaya bumalik siya sa bakuran sa tulong nina Ariel at Luisa. Ay, Iris, Diyos ko, multo. Sa takot ay bumagsak sa lupa si Anson. Ganoon na rin ang gulat ng ibang kasama niyang Collins. Kabanata 910. Lahat ay nakasaksi sa pagkamatay ni Iris sa kasalan nina Leon at Cynthia, ngunit narito si Iris sa kanilang harapan na buhay at maayos, namutla sila na parang nakakita ng multo. Tumahimik ka, Anson Collins. Buhay si Iris. Huwag mo siyang tawaging multo. Sigaw ni Luisa sa inis. Ano? Buhay si Iris? Paano naging posible iyon? Nanigas sa gulat si Anson. Nakita niya ng sariling mga mata na nagtangka ng buhay si Iris, kaya hindi siya makapaniwalang buhay pa ito. Anson, totoo ang sinabi ni Luisa. Pinagaling at ginising ni Leon si Iris. Paliwanag ni Gilbert. Pinagaling niya siya. Tao ba talaga siya? Nagulat si Anson. Ang ibang mga Collins ay nakatitig din kay Leon na hindi makapaniwala. Ilang beses nang nabanggit ni Leon na ibabalik niya si Iris noong kasalan, ngunit itinuring lang ito ng lahat na biro. Gayunpaman, nagawa ni Leon ang isang himala at muling binuhay si Iris. Walang nakarinig pa ng ganitong kakayahan kaya labis na nabigla ang pamilyang Collins. Makalipas ang ilang sandali ay nakabawi na rin si Anson at nagsabing, napakaganda niyan. Salamat naman sa Diyos. Napangiti siya ng malaki. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Leon iyon, ngunit labis siyang natutuwa na muling nabuhay ang babaeng kanyang minamahal. Anson, salamat sa iyong pag-aalala kay Iris. Gumagaling pa lamang siya at kailangan ng pahinga kaya maaari ka nang umalis kung iyan lang ang nais mong malaman. Mahinahong sabi ni Leon. Hindi niya gusto si Anson, ngunit dahil tinulungan siya ni George na ayusin ang gusot nila noon, pinili na lamang niyang huwag ng pagtuunan ng pansin ang mga nakaraang alitan. Iris, magpahinga ka ng mabuti. Hindi na kita guguluhin ngayon. Nahihiyang ngumiti si Anson. Dahil buhay na muli si Iris, wala na siyang dahilan upang maghiganti kaya agad na siyang umalis kasama ang ibang mga Collins. Sa mga sumunod na araw, nagbigay si Leon ng mga gamot at siniguradong inumin ito ni Iris sa tamang oras. Sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, unti-unting lumakas at gumaling si Iris. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, mas pinahahalagahan na ni Iris ang kanilang ugnayan higit sa lahat. Maghapon silang magkasama habang inaalagaan siya ni Leon, at unti-unti ring nawala ang lahat ng hiya at pagkakailang sa pagitan nila. Sa kabilang banda, kumalat sa buong Springfield City ang balitang muling binuhay ni Leon si Iris, na nagdulot ng malaking pagbabago sa lahat ng mga pamilya. Habang hinahangaan ng lahat ang kanyang kakayahan, karamihan sa kanila ay natutuwa dahil ibig sabihin nito ay tuluyan ng lumayo si Leon sa pamilyang Shear.
Umaasa pa sana si Cynthia na babalik si Leon sa kanila, ngunit sa muling pagbabalik ni Iris mula sa kamatayan, nawasak ang kanyang pag-asa at lubos na nalungkot.